we will allow me to read a passage from John Good 13, morning. verse 34. And it reads, I am giving you a new commandment that you love one another, just as I have loved you, that you also love one another. Dito mapapansin natin sa talatang ito ang utos ng Panginoon that we have to love one another. Kahit na sinasabi nga na mahirap yung mahalin lalo na kung yung mga tao na gumagawa ng masama sa iyo, no? Yung mga tao na naninira sa iyo, ang hirap mahalin 'yon. Pero tulad nung sinabi ng Panginoon, wala tayong ano if we are following God's command, if we are lovers of Jesus, ika nga, kung mahal natin ng Panginoon, eh siya nga, 'di ba? Wala naman siyang ginawang masama pero pinako siya sa krus. How much more for us, no? Kaya 'yun ang sabi rito, ito ay magiging patutuo na tayo ay nagmamahal sa Diyos kung handa tayong isantabi yung ating sarili at mahalin ang mga tao na nais ng Panginoon na mahalin natin in spite of who they are, in spite of what they have done to us. Manalangin tayo panandalian. Our most gracious Heavenly Father, we thank you, Lord, for your reminder. We know that it is difficult to love other people, especially those who hate us. But we know, Lord God, that your grace is enough. Your grace and your spirit is enough to be able to allow us to overcome all these obstacles, O Lord. Salamat, Lord, sa araw na ito na muli kaming magkakaroon po ng pagsasanay, paghanda sa darating po na DOH examination. Tulungan niyo po ang bawat isa na maging bukas po sa mga aralin at tumimo sa puso ng bawat isa, Panginoon, ang mga leksyon at lalong maging handa sila, Panginoon, sa darating po na June 2024 examinations. Maraming maraming salamat. Patuloy na inaangkin namin ang katugunan na aming panalangin sa panalangin ni Jesus. Amen. Okay, so as you can see here, kita na natin sa ating slide, we are embarking on ika nga, the last lesson na pag-uusapan natin sa ilalim ng module number 2, no, module number 2 sa ating aralin, na kung saan ay pinag-usapan natin sa mga nakalipas na mga araw ang patungkol doon sa massage application. Papaano siya ina-apply, papaano ang iba't ibang stages ng massage. No, we have learned that the three stages of massage are the following: effleurage, the pre-massage, massage proper, and the post-massage. And then in between, doon sa kaligitnaan, yung massage proper, nandoon naman yung 5 basic stroke manipulations. Ano-ano naman yung 5 basic stroke manipulations? We have the effleurage, petrissage, friction, taputment, vibration, friction, and vibration. Opo. So, ang ating pag-uusapan sa ngayon ay ano naman yung ah, s- walong indication for massage. In the past, 'di ba, napag-aralan din natin ano naman yung mga benefits, no? Ano naman yung mga indications and contraindications. Now, for purposes of the DOH massage licensure examinations, ito yung huling pag-aaralan natin. Posible na dito huhugutin ng assessor yung mga therapeutic conditions, yung mga conditions na kinakailangan ng karampatang massage procedure. Kaya ito ngayon hihimay-himayin natin maya-maya, no? Ano yung mga conditions na yon para kung sakali lang, kasi like what I've said, dalawang strategy kasi yung exam na ano yung pamamaraan ng evaluation. One could be yung assessor nyo, hahayaan lang kayo na mag-perform hanggang sa, yun nga, walang interruption hanggang sa matapos. But there are some assessors na mas gugustuhin nila na bago pumasok yung model, papipiliin, no? Papapahuan tawag nun, ipapadraw lot niya, no? Kung ano yung mapili na condition, yun yung sasabihin sa na condition. And then yun yung bigyan mo ng karampatang massage procedure. So nakukuha niyo po yon.
yung senaryo ika nga na posibleng mangyari. Now, para maging better prepared kayo kung sakasakaling pabubunutin, no? Parang parang ano siya maglalabas lang siya ng baso no, ng ganito. And then hindi kasama yung lapis. And then bubunutin no kung ano yung condition. Kaya ito ngayon yung ating tatalakayin. Ngayon, gusto ko lang din i-remind yung bawat isa na I think makakaya naman natin 'to pag-usapan kasi walong condition ito. At that around 12:30 pwede na tayo magkaroon o iwanan ko na kayo for your unit test. No, this is for the unit test number 2. Now, tandaan po natin katulad ng ating napag-usapan, yung unit test 1 and 2 based sa ating pagtuturo ay walang grade. No, non-graded siya. Pero ito ngayon yung unit test number 2, magbibigay na ako ng passing score na 50%. Now, ano yung tatandaan natin? Pagdating natin sa unit test number 3, which is about the massage practice, no? Massage therapy practice at yung anatomy and physiology at yung microbiology and pathology, ito yung tatlong unit na magkakaroon na kayo ng grade. No? Ibig sabihin nun, ah, isasama na natin sa computation. And then, yung final exam ninyo, which is the 100 item, lahat ng tatlong unit test, 50-50 items lang po yan. Yung panghuli, which is the final examination, ito na ngayon yung 100 items. So, kukunin yan sa lahat ng mga lessons na ating napag-usapan. Kaya kung kayo nag-alala kasi wala pa yung manual, ah harinawa within the week, no, darating na po dito sa Jensen yung manual, yung hindi po nakakuha sa Manila, and then pagkatapos nun ipapadala namin sa inyo. So hopefully before papasok tayo sa unit number 3, meron na kayong hawak-hawak na manual. Now even then, kahit na walang manual, pwede nyo rin i-download sa ating website ang ating pong soft copy ng ating manual. So you can also have that in your computer or in your cell phone. Okay? So tuloy tayo. Okay. So ang ating lesson for today, which is the application of therapeutic massage. Makikita po natin ito sa pahina 150. I'm sorry, bakit naging 1,000 to? 151 po to 153. Yan, 3 pages lang po yun. Naging 1,000. Ngayon, ang ano natin is, yun, tulad sinabi natin, therapeutic, no? If you remember also, we have made a discussion about the dalawang major types ng masahe sa Pilipinas, no? Sa Philippines, which is the wellness and the therapeutic. Yung ating wellness, yun yung inaralan natin sa 5 basic stroke manipulations. At ito tayo ngayon sa therapeutic massage. Okay, una sa ating listahan dito ay yung chief complaint na adhesion. Ano ang ibig sabihin ng adhesion? Adhesion is simply yung pagdidikit, no? Anong pagdidikit ng yan? Pagdidikit ng mga muscles. Okay. So, yan po yon na pagdidikit ng mga muscles na ang ang kanyang result, ano, ang effect niyan ay pagkakaroon din ng pain, no? Yun yung effect ng adhesion na yan. Ngayon, ano ang suhestyon ng DOH? Sabi ng DOH, ang stroke na angkop para sa ganitong kondisyon ay number one, effleurage, petrissage, friction. So, but actually, hindi naman yan in that following order, no? You could just do petrissage and then friction or intersperse that with the effleurage ang mahuli. Okay, sa friction naman, cruise fiber yung gagamitin natin. Though, if you remember, ganito pag ganun yung galaw ng cruise fiber. Kung ang muscle strand, yung ganun ang forma ng muscle, andito ka perpendicular, no? And sorry, kung ganun, dito ka banda. No? Tama ba 'yon? Hindi. Pag ganon, sorry, perpendicular. Okay. Pakita nga natin dito sa ating illustration. So, katulad nito, ang orientation ng mga muscles pababa, no? Pag ganon siya. So, ang iyong cross fiber is something like this, no? Pag ganon siya, ha?
perpendicular, no? T-form. Pag ganon. Okay. So ang rationale niya ay para maibsan yung adhesion, and then para maibsan yung adhesion, mabi-break yung pagkadikit-dikit ng mga muscles na yan, and then magkakaroon ng increased circulation and increased glandular activity. Okay. Ayan. So, ano yung kanyang precaution? Ayon sa DOH, ang precaution ay yung ating pressure will depend on the tolerance level ng client. So, pag sinabing tolerance level, yung kaya niya lang i-bear, yung kaya niya lang tiisin na na sakit, no, habang gumagawa ka ng manipulation. Okay, so there you are. Pagka sinabi ng assessor o pag nabunot mo doon sa para sa iyong model, adhesion, ayun na yun, no? Maglalaro lang sa effleurage, friction, at petrissage, no? So if you notice, wala dito yung vibration tsaka yung taputment. Number two, yung pangalawang chief complaint ay maaring sabihin Bell's palsy, no? So yung Bell's palsy parang paralysis yan sa bandang muka, no? Lalo na sa mga patient na nagkakaroon ng mild stroke. So ano yung recommended ng DOH na massage manipulation? We have again three, effleurage, petrissage, friction. And then, meron pa pala siyang pang-apat, no? Yung raindrops kasi it falls under the taputment, no? So yung ganon, that's the raindrops. Okay? So pwedeng effleurage, pwedeng may lifting, petrissage, friction, no? Ganon. And then also the raindrops. Yan. Yun lang yung advice na na manipulation under sa taputment. Kaya hindi pa pwede po yung slapping, no? Yung sampal. Lalong umiwi yung mukha ng client. Okay. So, yun lang. Yung raindrops lang kayo. Banayad lang. Yung relax lang. Yung ganun, ha? Okay. Ano yung kanyang rationale? Sabi ng DOH, tones atrophied muscles. Okay. Nagbaliktad yung spelling. So ibig sabihin na na-tone down niya, no, yung kasi yung atrophied muscles ika nga yun na yung na affected na area, nanigas na area. So tinotone down niya. And then okay, binabalik niya yung nutritional uh, yung circulation ng mga nutrients sa bandang bahagi ng mukha. And then nagkakaroon ng increase ng arterial and capillary circulation. And then ayan. Okay, ang kanyang precautionary measure ay hindi mo kinakailangang i-drug, hindi mo kinakailangang madiin na mga manipulation. And then kailangan yung iyong manipulation naman, yung treatment ay hindi mo maapektuhan yung mata. Okay? Kasi ang sabi nga rito, it will add up to it might cause eye infection sa part ng ating client. Okay. The second one. The third one is constipation. Ayan, alam naman natin po yan. Pagka constipated ang tao, hirap siyang dumuwal. No? Hindi regular yung kanyang bowel movement. So, we do not want that to happen because the moment na nag-stay na matagal yung mga waste materials na yan, nagkakaroon siya ng effect din sa katawan natin, no? Which is harmful. Okay. So ano yung kanyang manipulation na nire-recommend ng DOH? So number one, we can find here effleurage balik ulit, no? Si effleurage. Saan yung effleurage? Sa bandang puwet? Hindi. Ang effleurage na yan ay gagawin sa stomach, no? Yung sa stomach lang tayo, ha. Wag baka mamaya effleurage yung ulo, walang kinalaman 'yon, no? The issue here is constipation. Okay, you can do petrissage, the lifting and the squeezing that we do, and then friction, yung circular friction, two-handed might do, and then of course yung pwedeng taputment, pero again, yung taputment natin banayad lang, no? Pwede din yung raindrops, i-apply natin ng gano'n, no? Para lang medyo magkakaroon ng loosening ng mga ano yan, yung mga waste materials sa stomach natin, and then fine vibration. So, banayad na din na controlled yung movement. Okay, anong rationale for this aforementioned strokes? Number one, it encourages bowel movement. Ibig sabihin nun, nakakatulong na siya sa pagdudumi.
And then increases peristalsis, no? Ang ibig sabihin ng peristalsis is wave-like muscle construction, yung loosening kasama dun sa pag-loosen ng mga tightened na mga muscular parts. Okay. Ano yung precautionary measures? Huwag mong i-apply any of these said massage manipulation kapag busog ang client. Okay? Another precautionary measure is don't massage in areas that are tender. Ibig sabihin nun, may mga bahagi na malalambot na siya, no? Careful, wag mo na yung gagalawin, no? So, ano lang, dampian mo lang muna, damhin mo lang muna, and then before you make an application, and then if you notice that there's some sort of tenderness over somewhere, then iwasan mo lang, no? Doon ka lang mag-concentrate sa mga areas na walang ika nga hindi abnormal yung kanyang muscle texture. Okay, there you are. So number 4. Yan. Chief complaint is insomnia. And by the way, what is insomnia? Paano mo masasabi insomnia yung condition ng client? Kasi maaari kang tanungin ng assessor eh, no? Paano mo masabi insomnia? Kapag siya ba ay, yun, palapit na yung Valentine's Day. Okay? Hindi siya sinipot ng kanyang jowa. Ayan, hindi siya nakatulog, no? Ilang araw, no? Maaari isang linggo. Oo, yan. Pwede ba yung ano, pwede ba siyang maituring na insomnia yung case? Pwede bang ganon? Maaaring, sige, sabihin na natin, mga isang buwan na hindi nakatulog, hindi makakain, hindi makatulog, hindi makapag-isip na maayos, nagkukulong sa kwarto. Yon. Pwede ba insomnia yon? The answer is no. No? Kasi ang insomnia, ang clinical insomnia na sinasabi ay hindi umaabot lang ng isang buwan, dalawang buwan, kung hindi, minsan umaabot yan ng maraming taon. No, maraming taon. So ano yung mga sintomas ng insomnia? Pagka hindi makatulog or kung pag nakatulog nagising, hindi na makatulog uli or yung gano'n, no? So merong hindi normal yung kanyang sleeping pattern. At alam naman natin na nakakasira sa katawan ng tao ang patuloy na yung kakulangan ng pagtulog. 'Di ba sabi ng mga doktor dapat 8 hours a day, no? For normal adults na magkaroon ng normal na or ika nga healthy lifestyle, 8 hours, no? 8 hours more or less yung sleeping time. Okay, yung rest time. Bakit po? Kasi yung time na nagre-recover no yung mga mga worn out cells na re-replenish, yung gano'n, no? So yun yung dahilan bakit kailangan ng sapat na oras ng pamamahinga. Okay, so what are the strokes? Tatlo lang yung tandaan natin, no? Pagka-insomnia, effleurage, petrissage, friction. Bakit kamo? Okay? The slow movement relaxes the nervous system. Kadalasan ang dahilan ng pagkakaroon ng insomnia because of some hindi lang some kundi parang continuous na ano na mga mga sa ano mga 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 iniisip no na hindi makakatulog yung tao, no? And okay? So nababagabag siya, no? Nababagabag siya. Kaya lalo na kung mayroon sa mga malalalim na mga problema. Okay? Yung pangalawa naman, stimulates the serotonin, no? So yung serotonin is a type of a chemical, no, na pinuproduce ng katawan natin para magkukos siya ng sleep, no, ng tulog. Okay? And then ganun din, no, nagpuproduce din siya ng melatonin at yung melatonin na ito ay nakakatulong din siya na magkakaroon ng yung katulugan, makaka-enhance po siya ng pagtulog. Okay? So ganun po yun po yung rationale po ng pagmamasahe. Ngayon, paano naman yung precautionary measure? The precautionary measure that we have to observe is wag kang mag-apply ng mga stroke na stimulating. Okay. Ano yung ibig sabihin ng stimulating strokes? We have two, no? We have two na possibly talagang stimulating. One is vibration kasi inaalog-alog yung katawan natin, yung muscle ng ating client, and then one is the taputment, no? So yung taputment na yon. Kaya if you notice lalo na yung hacking, yung quacking natin and then the slapping and all those things, talagang ano siya, no?
stimulating except lang yung nerve stroke na hindi. Ah, ah, yung raindrops, kasi yung raindrops hindi naman yan medyo light lang, no? But the rest medyo ano siya, kaya iwasan natin po yung ganong klaseng strokes. So the next one is, what number is this? Number 5, no? Numbness or paresthesia. Ang ibig sabihin nito ay yung pagkakaroon ng prickling sensation or pamamanhid. Okay? So ano yung mga strokes? Effleurage, nerve strokes, and then the taputment. Okay? Ano yung rationale? Nire-restore niya yung normal nerve function, no? Na papanumbalik niya, and then na-stimulate niya yung nervous system, no? Yun din, no? Almost similar yung para yung dalawang yon, and then the muscles and the blood vessels, and enhances the muscle tone. So yun yung nagagawa nun. Kapag ka mayroong pamamanhid, no? Although alam naman natin yung pamamanhid could be caused by other underlying medical conditions, no? Na probably diabetes, yung mga ganun-ganun, no? Yung mga liver problems, things like those. Pero at our end as massage therapist, nakakatulong po siya kahit papaano po na ma-alleviate yung ganong klaseng karamdaman, although this is not going to be the hard and fast rule kasi superficial lang yung pwede nating galawin dito sa area na to, no? Kung ano yung kanyang precautionary measure, know the severity of numbness, kung gaano katindi yung kanyang pamamanhid na yan, and then doon ka mag-apply ng appropriate na massage pressure or massage procedure. Okay, so yun po. The next one is pain or tenderness. Okay? Pain or tenderness. So, pagka may naramdaman yung client, no, kanwari, yun nga, one example could be sabihin ng client mo, oh, masakit yung aking balakang, yung aking bewang, no, meron sa aking lumbar area, masakit, no. So, ano yung mga application natin na pwede nating gagawing massage procedure? So, balik tayo sa tatlo. We have again, the effleurage, yung banayad na hagod ng effleurage, and then the petrissage, the lifting and the squeezing of the muscles, and then the friction, which is very, very easy to do, no? So, ganun. Yun po yung pwedeng gawin. Now, ano yung kanyang rationale? You could check or assess the area, no? Check mo muna kung ano yung pwede nating gawin, to what extent, again, yung degree ng pain na yan. And then, okay, while you do the manipulation, nakakatulong sa ma-eliminate yung mga waste products that probably this the reason mo bakit meron ganong pain, and then stimulates the endorphin. Ano naman yung endorphin? So tandaan natin, pagka na-encounter natin si endorphin, ito ay nagkukos ng relief, no? Nagkukos yung katawan natin na built-in na ano siya, na analgesic ng ating katawan, no? At nagkakaroon ng masarap na pakiramdam na ibsan yung pain, and then nagkakaroon ng masarap na pakiramdam. Okay? Precautionary measure, number 1, know the pain and tolerance level of the client. So, parang ano to siya parang hard and fast rule. Pagka pain na na-encounter natin, kailangan alalayan mo, pakiramdaman mo yung degree ng kanyang pain at yung amount of application, amount of degree of pressure na pwede niyang ma-tolerate, no? Yung pwede niyang kakayanin niya, no, na hindi siya ang tawag noon, hindi siya mag hindi ano ko ba i-describe no, na hindi siya maging uncomfortable. Ayan. Okay. Uncomfortable na nga yung pain, ano? Yung hindi lalala yung kanyang kondisyon. Ayan. Okay. Ang sumunod naman ay chief complaint ng client ay peklat, no, mayroon siyang scar. Okay, pagka may scar, 'di ba? Normally pag sinabi natin ang patient operated, 'di ba? Alam naman natin na uh, contraindicated kapag ang client ay within 6 months pa siyang naoperahan. No, ibig sabihin noon hindi pa totally healed yung tahi ng ating client, no? So, ang assumption dito is masahiin natin siya after 6 months, no? Beyond the 6 months regulatory period. Yeah. Okay. So ano yung strokes? We have here the effleurage, petrissage, friction. Again, bumalik na naman si coarse fiber. Okay. So we can see here now, ito yung CS, no? Dito yung operation ng client natin. Ano yung rationale?
Yan, tumutulong siyang i-reduce yung 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 kapal ng peklat, and then uh, kung may excess scar tissue, yun na dandan niya na naaalis, nakakatulong alisin. And then na-stretch yung muscle tissue, and then yung pag-shed, no, yung pag-aalis ng mga dead skin cells, yung ganon, no? So that's discrimination. Okay. Again, a precautionary measure, no, the pain tolerance of the client. So never go beyond whatever it is na kaya ng client. But we have to always remember na yung pain threshold ng bawat client natin magkaiba. No, magkaiba. May mga ibang tao na hinihiwa mo na yung liig, hindi pa rin sila nakakaramdam. Liig talaga. Okay. Wag naman daliri. Di na sumabukay na. Okay. Pag daliri minsan, may mga taong hindi agad nagkakaroon ng pain. Kaya may mga taong gano'n na, kaya sabi nga nila, pagka gano'n daw, candidate daw na maging martyr. No, kasi ano, kahit ano na nangyayari sa katawan niya, hindi siya nakakaramdam ng pain. So, ayun po. No? Kaya let's always be sensitive doon sa tolerance level ng ating client. Okay, I think this is the last one. Number eight, swelling. Okay, this is another medical condition. Pero at our end, kapag meron tayong patient na ganun, unless lang kung clear sa atin ang medical condition, yun yung sinasabi natin na we have to either ask our client to sign the waiver or refer back the client to the doctor to give us the specific instruction kung pwede masayin o hindi pwede masayin. Pero sa purposes ng DH examination, kapag ito ang inyong napili, alam nyo na yung inyong gagawin. No? We have three again. The muscle strokes that are very, very common is the effleurus, petesus, and the friction. Okay, rationale. Ano ang purpose nun? Para maibsan, matulungan, mabawasan yung fluid, no? Yung retained fluid, no? Yun yung dahilan ng pagpamamaga, no, ng pagkakaroon ng swelling. And then nakakatulong sa pagkakaroon ng circulation, and also in the process of the elimination of the waste product or waste materials. Okay? Precautionary measure. Use gentle touch at all times. Yun yung hard and fast rule. Yun yung general, yung rule of thumb, ika nga. Basta pagka pamamaga, ay yun na yung ano natin, no? We have to, ayan, yung gagamitin natin dito ngayon ay yung gentle na application ng pressure. Kasi pagka medyo ano yung tawag no, malala yung ating application, pwede siyang magkaroon ng other other pwede siyang lumala, ika nga no, lumala yung conditions. Okay. So there you are. As I said, we have the eight different strokes, different conditions na kailangan ninyong pag-isipan na maigi kung ano ninyong gagawin. But just in case lang, kayo ay tanungin ng DOS ng ating assessor, then we would know what to do, what uh, what massage application to do, and then we would be able to be sensitive also na wag tayo mag-apply ng pain ng pressure that is way beyond the tolerance level ng client. And then of course we would be able to explain as well, no? Ano ang ano yung ginawa nating stroke, at ano naman yung reason behind for doing that stroke, no? So yun yung mahalaga na kailangan nating maintindihan when it comes to the application of the therapeutic massage, no? So as I said, if you have the manual with you, you can find this discussion sa pages 153 hanggang sa 150 151 to 153. Okay. So do we have any question or clarification so far? Okay na tayo? And kung wala na po, if you are good already, then I will have to let you go. Mag-i-start po yung inyong, actually ngayon na mag-i-start yung inyong short quiz. No? That's around 50 items. And if you notice, tingnan niyo na maigi, yung ating quiz is dahan-dahan natin. Di ba binanggit ko sa inyo,
Ayan, si Shirley nag-comment, si Sheena, di makatulog or ang sleeping pattern is not okay. Yeah, that's correct, no? Ano lang siya, nag-input siya kanina sa ating group box, chat box. Anyway, so tulad ng sinasabi natin, ito yung ano natin, no, is this is just going to be your gauge, no, para malaman natin. But as again, hindi pa ito graded, no? Kasi like what I've been saying in the previous meeting, sabi ko, we will have to make sure that all your ano yung graded na mga quizzes na yan ay ano natin do-document natin kasi that will serve as a part or a basis for us to recommend whether or not prepared ka na for the oral practical examination, and then eventually we will recommend you to DOH. Oh? Kaya hanggat maaari po, you attend our classes regularly. If not, panoorin nyo yung ating YouTube na mga videos, balik-balikan nyo lang po. And then you try to make notes. And by the way, sa ngayon, dapat meron na kayong ganito, no? Meron na kayong notebook, no? Kasi pag wala kayong notebook, nako kapatid, paano hindi ko kita ma-imagine na nag-aaral na wala kang notebook. So you have to have your notebook, you have to take your notes. Yung mga key points lang, you don't have to write everything that I say here. You just jot down the key points and then commit that into memory kung kaya, kung hindi naman at least you are very familiar with that para pagdating ng inyong evaluation ay madali nyong matahi yung inyong isasagot. And balikan ko ulit katulad na nabanggit ko kanina, yung inyong quizzes na ngayon na pumapasok, ano na yun, no? Dinadahan-dahan na natin na mayroong kunting analysis, no? May analysis yon. So, careful with the way we craft the questions, tingnan nyo maigi. And then, katulad na binanggit ko din, ang normal kasi kung kayo ay within the range ng 50 passing score, nakaprogram yung ating system na makakatanggap kayo ng email, no? Email yon ng inyong result. Kaya yung hindi makakapasa ng 50%, I am sorry, hindi kayo makakatanggap ng email. No? So, kung may mga kaibigan kayo na pumasa, pwede kayo mag-usap and then makiusap ka doon, bigyan ka ng copy nung mga questions para mapag-aralan mo din. But again, I am warning everyone, never ever rely on the test questions, ha? Kasi yung iba, tulad nung classmate ko nung araw, perfect ng perfect yung kanyang mga quizzes. Hindi niya na inaaral yung manual, hindi niya na inaaral yung mga ano, hindi na siya nakikinig sa lesson kasi meron naman siyang copy nung mga test questions. So don't ever rely on that. Kasi po, malamang sa malamang iba yung lumalabas dun sa exam ng DOH, no? Pero kung naiintindihan mo yung concept, naiintindihan mo yung process, at kahit na bali-baliktarin mo yung information, madali mo siyang sagutin kasi yun nga, tulad sinasabi natin, mayroon kang deep understanding ng mga lessons na yon, ng mga discussions na yon, kahit na anong bali-baliktad ng tanong, madali mo siyang masagot. Okay? So, yan lang po for today. And then, I pray that you pass the evaluation today. But even then, kahit mababa, wag lang kayong manghinawa. Tuloy pa rin kasi mahaba pa naman yung ating pagsasanay, no? Ilang months pa ang natitira. Kaya wag lang kayong manghinawa, no? Tuloy-tuloy lang sa pag-aaral upang sa gayon ay pagdating ng araw, ready na tayo for the DOH exam. Reminder uli, lahat ng requirements for the DOH exam dapat inaayos-ayos nyo na ngayon. You try to meet our deadline. And also, reminder din doon sa inyong mga video na assignment ko, no, na pinag-usapan na natin. You have to submit to me a video of your presentation. Pwede na yung 50 minutes, no, na video presentation from the three stages of massage and then the five stages of manipulation. Yun po yun. And then palapit na po ang araw ng Valentine's. So happy Valentine's sa lahat. Umaaga pa naman akong bumati. And then reminder po sa mga tuition, no, on or before 15, settle your tuition. And then kung may tanong kayo, you PM me. And then when you send your payments, you make sure that you keep your copy para kung tanungin ko kayo regarding sa payments, madali nyo i-produce. Okay, so that will be all. And punta kayo uli sa ating website, no? Sa ating website for a while. Idalhin ko kayo doon kung nandoon na yung ating website para makita po natin yung ating pong quiz for today. For a while. Ayan, para sa mga nasa ano pa, hindi pa masyadong familiar, the way we do our, dali.
our evaluation. Nasa website po ng AUSA. Click nyo po ang www.ausaonlineschool.com and then here you are. Tingnan po natin. Ayan. So ito yung ating website. Dito kayo magkiklik sa unit test. Okay? Sa unit test na yan, no? So ongoing na po siya ngayon and yeah, alam ko naman madali nyo na lang masagot yung 50 items eh, no? And then as I said after taking your quiz and then you feel na pumasa naman kayo, nakakuha kayo ng 50%, check your email because everything is there. Ngayon para sa mga kasama ninyo na hindi nakamit ng passing score na 50%, paki-share na lang po ng inyo pong inyong copy ng inyong test result para po malaman din po nila kung saan po sila nagkamali. Okay, so maraming salamat and unless kung mayroon po kayong katanungan, wala na po. Okay na po tayo. Are we good? O sige po. So all the best on your quiz number 2 today. God bless. Arigato. And by the way, until ano lang po kayo ha? What time is it now? 12:30 to 1 p.m. No? Siguro may palugit ng 1 to 1:15. Okay, that will be all. See you. Arigato. God bless.